Share ko lang tong ginawa ko sa nung nasira yung auto choke ng jet ko. Siyempre mas maganda kung mag-share ko sa inyo. Ito po yung auto choke natin yan. Auto choke. Ito buo po ito. Buo. Buo po ito yung auto choke na ito. Buo. Ngayon, ito yung dati kong choke. Dati kong auto choke to. Ginawa ko dati. Share ko sa inyo guys. Siyempre kung bago ko pa lang sa aking page, please like and share lang. Subscribe na din. Para at least kahit paano turo ko sa inyo. Ito po ay auto choke ng Simjet. Turo ko sa inyo guys. Ang unang move na gagawin natin, kasi po ito loob. Ito po yung loob. Turo sa inyo guys kung paano gagawin niya sa mga sira yung auto choke. Sinasisira din po ito. Okay. Unang sa lahat, tatanggalin ito. Tandaan ko lang muna. Tanggalin po natin. Ito buo po ito. I-demo ko lang po sa inyo. Tatanggalin po natin. Dahil sira po ngayon auto choke nyo, hindi yung mahaba. Kailangan kasi ito, pag malamig, maiksi. Ngayon, pag nakauna yung hahaba po yan. Mahaba po dapat yan. Tanggal ko lang ito. Ito ang gawin natin. Unang-una sa lahat, kunin niyo po ito. Yan, ito importante. Tatanggalin nyo lang po ito. Yan. Tapos babalik po natin dito. Ito sira na ito. Sira na ito. Masira na. Yan. Ito po ang kailangan natin. Yan. Ito po ang kailangan ko. Yan. Sa mga auto choke po ito ha. Yan. Kailangan po natin ito. Tapos po, yung spring nya, dati po nandito sa likod, sa harapan yan. Tatanggalin po natin yan. Lalagay ito para ma-spring sa pabalik. Yan. Ito, binutasan ko na po ito. Yan. Nakita niya may butas. Kasi yung alambre ito. Yan, alambre. Lalagyan po natin ng lock. Ano po natin lock. Ayan po yung lock niya. Nakita niyo po. May lock po siya dito. Ayan. Bali nakaganyan na po siya. Ayan. Ganyan po magiging style niya. Ayan. Sa auto choke po yan ha. Ayan. Ganyan po magiging style niya. Ngayon po, ito po yung buo. Ito po yung buo. Yun. Tatanggalin po natin yung loob na yung loob. Gagawin natin ganito. Yan, tapos bubutasan doon sa loob. Same lang po yan, same. Sinara ko lang po ito. Yung wire niya. Yan, sinara ko na. Ito po yan. Tapos, ito pong spring yan. Yung spring niya po. Gagawin natin. Yan, gagawin po natin. Iabang po dito. Ay, mali pala. Ito pala ito, yung spring yan, yung spring yan.
Yan, pabalo yung ganyan siya. Papasok po natin dyan. Yung spring na po ito nakukuputo sa brake. Sa brake ng mga sa likod po. Yan. Pinutol ko lang. Tapos maglalagay tayo ng stopper. Ito stopper po ito, stopper. Sa ballpen. Mas maganda kung tubo yung bakal. Kung samantala ito naman. Lalagay po natin dito yan. Ito, pinasok stopper dun sa loob. Tapos ito na po yan. Yan na po yung magiging kakalabasan natin. Yan na po ang magiging kalabasan ng ating DIY manual choke. Yan. Siyempre, pagpapaanda rin nyo, lalo sa umaga, malamig ang makina, mahirap pa i-startin. Pag sa auto choke kasi nakaganyan po yan. Nakaganyan. Nakaganyan po talaga yan sa auto choke. Yung gumagana pa. Pag uminit po yan, umandar na po yung makina, hahaba po yung pusa. Yan, ganyan na po siya hanggang sa tumatakbo po yung motor nyo. Mahaba po siya, mahaba. Ganyan kahaba. Pag pinatay nyo po ulit magdamag yan, o kaya mga isang oras, iikli po ulit yan. Yan, ngayon po, pinalitad na po natin. Mahaba na po talaga siya. Pag pinasok po natin sa carburetor yan, mahaba na siya. Tama, naka-open yung naka-choke. Naka-choke na siya. Naka-open lang siya yung hangin. Ngayon, pagpapaanda rin nyo, para mabilis nyo mapaandar, hihilahin nyo to. Kaya maglagay kayo ng tali, butasan nyo ilalim ng upuan nyo, dus nyo yung tali doon. Para bubuksan nyo lang yung gearbox nyo, hilahin nyo lang yung tali. Paghila nyo ganyan mga tiyan, pagpa-jack nyo, kickstart o kaya yung force push start, mapapansin nyo po, mabilis nyo makapaandar yung motor. Importante po sa lahat kasi auto choke, kasi yung iba kasi tinatakpan po ng basahan yung bunga ng carb. Siyempre, mas mahirap po yung ganun kasi lalo na kung meron kang yung air filter sa carb, hindi nyo matatakpan yun. Kaya yung iba hirap na hirap magpa-jack, nakakabenta yung pa-jack na, hindi pa maandar yung kanilang mga motor. O kaya yung tuti, o kaya yung kanyang scooter, o naman depende kung anong choke ang gamit. Yung iba kasi naka-manual choke, choke lang yun, anti-manual, hindi mapapandar. Mapapansin nyo mas mataas din yung RPM nya pag nakahila yan. Pag binaba nyo na siya, dun mawawala yung RPM, magiging normal na ano lang niya, natunog. Sa auto choke ganun din po. Pag unang kick nyo, mataasan. Pag bigla nyo tumagal ng mga 2 minuto, sa hahaba po yan, doon na po magiging normal po yung takbo ng yung motor. Kaya importante po sa lahat, auto choke. Guys, share ko lang sa inyo to para at least may mga discarding matutunan din kayo. Kung alam niyo na to, share ko lang to sa ibang mga hindi pa nakakaalam. At magkaroon ng idea, hindi na kayo gastos pa para bumili ng bagong choke. DIY lang, mga katuti. Sa ano nga pala to, sa Simjet Alpha 100 sa motor ko. Bali yan po yung spring po sa ibabaw, andun po yung may stopper. Sa ballpen lang po yun sa stopper ko, para kasi kaya ako nilagyan ng stopper, pag hinila niya kasi walang stopper, sobra yung karayom, mawawala dun sa butas dun sa may carburetor, mawawalan siya ng madi-disalign. Pag hindi wala pa stopper, kasi pag hila nyo po yan wala stopper, sobra po yan. Kailangan pag hila nyo may stopper, yung hanggang dun lang po siya, kaya may stopper. Tinalagyan ko po ng stopper sa ibabaw. Pag hila nyo ganun, may stopper. Yan, ulitin po natin para mas maliwanag. Yan po siya. Yan po ang manual choke. Auto choke, ginawa ko po manual choke. Pag hila natin yan,
Nakaganyan yan. Mahaba na siya antimano. Hilahin nyo lang ng konti yan. Sabay pa jack, to start o kaya pa jack. Mapapansin nyo, mabilis nyo mapaandar yung mga motor nyo. Sa umaga po yun. Kahit sa tanghali, kahit sa gabi. Yan. Share lang itong mga kakatuti. Ito sa iba, babalututin nyo na lang po para malagyan nyo ng tali o kaya ng PC. Para madali nyo siya mahihila. Ganyan na po ha. Ganyan po ang aking DIY auto chock. Salamat po. Like and follow nyo na para sa iba pang mga tutorial. Ilalabas ko yung tutorial naman ng kung paano magpintura ng tangke na hindi natutuklap ng tawag doon ng gasolina, kasi normally pag nagpintura ko yung tangke, pag mga ilang buwan matutuklap na po yun. At po assembling ko na uli po yung aking auto chock.